For today's video, naisipan ko na gumawa ng video about common scams dito sa Bangkok, Thailand. Palit peking pera. Yung kunyari titignan nila pero ipapalit nila sa peking pera. Fake police officer. So ito yung mga magpapanggap guys, mga scammer. Sabi ko sa hindi ako magta-try ng mga or magre-recommend ng mga hotels or mga activities, tour na hindi ko natatry or hindi ko na-experience. And I must say guys na maganda dito. Plus, mababait sila. Walang pakinaman dito actually. Hello guys, it's me again, Mark Paragas. Welcome back to another vlog. And bali ano tayo? Discussion muna tayo guys. Kasi for today's video, naisipan ko na gumawa ng video about common scams dito sa Bangkok, Thailand. Kasi alam niyo naman yan na every time na pupunta tayo sa isang lugar, like sa Boracay, ginawa ko to. Tapos sa Vietnam, nakagawa rin ako. And sa mga susunod pa, isama na lang natin guys kasi kumbaga parang nangyayari siya para at least kapag pupunta kayo sa isang bansa, lalo na dito sa Bangkok, is aware kayo. And yung common scams na sasabihin natin, pwede rin mangyari sa ibang bansa at pwede rin mangyari sa ibang lugar dito sa Thailand. Lalo na sa Chiang Mai, sa Pattaya, sa Ayutthaya, sa Phuket, ganon. Okay? So if ever medyo same na same yung scams na sasabihin natin sa Vietnam, sa Boracay, well, ganon talaga. Para at least marinig yun na marinig palagi sa akin para aware kayo sa nangyayari sa paligid ninyo kasi mismong ako guys, i-share ko sa inyo na naka-experience ako. Okay? Happy Pride pala guys. Di ba? Ang cute. And by the way guys, dito tayo nakastay sa Siloam Space Hostel. And for sure naririnig nyo na to palagi sa akin pag nandito tayo sa Bangkok at nakagawa na rin tayo ng mga videos or vlogs na tinuro ko kayo dito. And I would like to do it one more time kasi syempre hindi naman like monthly to, diba, na updates. Check natin kung may bago. Bibigay ko na rin yung honest feedback and review natin about this hostel. Kasi parang feeling ko, sige, sa ano na lang, after na lang ng discussion na to. Tapos itutur ko kayo, okay? Discuss muna natin yung common scams dito sa Bangkok. Para again guys, kapag nakakutob kayo, when in doubt, kapag feeling nyo na baka, ini-scam na kayo, do not transact, do not engage. Lalo na kung mag-isa kayo sa mga solo traveler. Actually guys, na ano ko na to? Nakagawa na ako ng video about common scams. Actually, nakagawa na ako nung nandito pa kami ni Shin. Kaso, hindi ko siya na-upload kasi hindi ko na mahanap yung files. So, ang gagawin natin is gagawa na lang tayo ng panibago. Alright, so let's start. And here's the list of common scams in Bangkok that you should watch out for. And may kodigo na ako para hindi ko na makalimutan. Okay? Applicable to sa lahat. Whether group kayo, family, couple, or solo. Mas lalo na sa solo. First is yung the Grand Palace is closed scam. I think nung year na nag-start ako mag-vlog, nakapag Grand Palace ako, na-vlog ko yun guys. And nung naglalakad na ako from Grand Palace going to Wat Po, sa labas na yun may mga nakasalubong ako na sinasabi na sarado yung Grand Palace, hindi nila alam galing na ako sa Grand Palace. Sarado yung Grand Palace, tara daling kita sa ibang temple. Sarado yung Wat Po, ganon. So guys, hindi nagsasara ang Grand Temple, hindi nagsasara ang Wat Po unless merong special event, birthday ng king, holiday, may basta depende sa holidays. Pero if I were you, pwede kayo mag-check sa Google, lagay nyo lang Grand Palace, ilalagay naman nyo kung close or hindi. May schedule doon. So ang gagawin nyo kasi guys is, may pagdadalhan sa inyo guys na connected dito sa second scams na babangkitin natin. So ganun, basta huwag kayong maniniwala na mga close kung ano yung mga temple, lalo na nasa labas sila, yung mga naghihintay sa labas, ng mga tuk-tuk, ng mga taxi, tapos offeran kayo na dali na lang kayo sa ibang temple. Wag, okay? Mabubuang talaga kayo. Kasi guys, kaya gusto kong i-share pala itong mga common scams. Hindi natin alam baka first time nyo, hindi natin alam kung baka from a long time, ngayon lang ulit kayo nakabawing bumiyahe. Para at least kahit pa paano hindi nyo siya ma-experience, hindi masira yung bakasyon ninyo. Gusto ko palagi tayong happy. Ganun. Alright, so second guys is gem scam. Ito. So yung sabi ko sa inyo na connected to, diba? So sabihin natin pati alahas. Mga nagbibenta ng mga alahas. So kasi itong mga tuk-tuk guys or mga taxi na mag-o-offer sa inyo ng ride, dadalhin kayo sa mga ganung shops, sa mga jewelry shops, sa mga gem shops, tapos i-invite kayo na bumili, and then syempre puro ano yan, puro magaganda yung mga sasabihin na okay, this is original, tapos pwede nyo tong ibenta sa bansa ninyo, ang laki ng kikitain ninyo. Ganon. Pero guys, karamihan dito na mga ganyan is peke. Okay? So, syempre, as a tourist, hindi nyo malalaman kasi pag uwi nyo na sa bansa, kung nasan mga kayong bansa umuwi,
ligwak ganun. 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 So, if I were you, just transact na lang. O kaya, just buy sa loob ng mall, sa mga mall. Basta yun, at least legit. Like yung mga branded shops na meron sa mga mall or basta, ganun. Alam niyo naman na yan. Iwas sa peke. Okay? Lalo na yung biglang ang taas ng binaba ng price from the initial price na binigay sa inyo, tapos biglang baba, ay alam nyo na yan. Magtaka na kayo. Okay? Next, tuk-tuk or taxi overcharge. Ayan. So guys, dito sa Bangkok, meron silang tatlong riding hail app. Ang Bolt, ang Grab, meron na rin silang InDrive. Pero syempre, pinaka-cheap pa rin yung Bolt, pero wala pa ako masyadong nakikitang InDrive. And madalas kong ginagamit yung Grab. Pero pag bike, gumagamit ako ng Bolt. Ganon. Kasi ang ginagawa ko, mas inuubos ko muna yung promo or yung mga voucher ni Bolt bago ako pumunta kay Grab. Kapag gagamit kayo, guys, ng mga application na to, just download Bolt. Tapos yung Grab naman, kung gumagamit naman kayo ng Grab sa atin, sa Pilipinas, hindi nyo na kailangang i-update yung mga app ninyo. Kung ano yung account nyo doon, yun na yun. Tapos, if ever may mga nakalink kayong credit cards or GCash, doon din papasok yun. Hindi nyo na kailangang baguhin unless naka-cash kayo. Pwede rin naman ng cash. Okay? So, yun yung mga trusted na transportation service dito sa around Bangkok, and hindi ko masasuggest na mag-taxi kayo. Uso din dito sa Bangkok yung kontrata. Kahit napakalapit lang guys, wala pa sigurong 1 kilometer, meron agad fixed price. So iwas na lang. Tapos pwede rin pagbaba nyo, sisingilin kayo na mas malaki. Same goes with the tuk-tuk. Ganun din. Kasi ang tuk-tuk dito parang, aside from being a transport service or parang transportation option, ginagawa na rin siya ng parang mini attraction. Like ginagawang background para sa mga pictorial, ganyan. Mahal talaga ang signal ng mga tuk-tuk dito guys. Parang akala mo pag may-ari nila yung daanan, ganon. Eh, ang dami-dami namang sasakyan dito, ang daming taxi, ang daming Grab, ang daming bike, ganon. Pero if you want for experience, pwede naman. Usually yan, kunyari, ang layo nyo lang is mga 1.5 kilometers or so. Unang bagsak ng price niya nasa 300 baht. Tapos bababa yan ng 100 baht. Kaya-kaya nyo nang makakuha ng tuk-tuk ng 100 baht from Siam to Pratunam or Pratunam to Silong. Pwede yun. Unless na lang talaga traffic. So makipag-negotiate kayo. That's the reason why meron din namang ibang options. May train, may BTS. If you want for experience, then go for tuk-tuk. Pero other than that, just book sa Grab. Kasi alam nyo na yan. Sa dami nila kompetensya, gusto nila agad mahal. Mahal ang singil. Ganun siya ha. Okay, so number 4. Fake police officer. So ito yung mga magpapanggap guys, mga scammer. Na kunyari police sila, patingin ng ID mo, patingin ng wallet mo. Tapos sasabihin nila na, ay, peke to. Peke yung money mo. Tapos confiscate nila, sasabihin dadalhin kayo kunwari sa station. So anong mangyari? Matatakot kayo. So syempre, o sige, bibigyan nyo na lang or papahayaan nyo na lang na kunwari sinabing peke yung money nyo, sasabihin nila, sige, confiscate namin to. Tapos sa sobrang takot nyo, sasabihin nyo na lang, we're just a tourist, kami road. Tapos sasabihin nyo na, pwede bang pagbigyan kayo, ganyan. So syempre, papayag yung mga yan. Tapos yung sinasabi nilang peke yung mga pera, di bye-bye. Ganun lang yun. Ganun lang simple yun. And guys, nangyayari yun. Nananakot. Di ako nananakot ha. At least maging aware kayo para at alam niyo yun, sa paligid nyo, hindi yung nag-enjoy lang tayo, kundi alert tayo palagi. Ganun lang kabilis. So number 5, tour booking scams. Uso yan guys, yung may lalapit sa inyo na magpo-provide ng tour kunwari and then maniningil tapos kita-kits tayo tomorrow. Nangyayari ito sa ibang lugar. Plus, i-add ko na rin yung mga tour na nag-offer sa mga Facebook groups. Wag na wag kayo papayag ng down payment. It's all or nothing. Kung sasabihin, mag-down payment muna kayo para ma-reserve ko na itong booking na to, wag na wag nyo gagawin yon. Kasi, for sure, alam nyo na, pag nagbayad na kayo, automatic, block agad kayo. Ganun. Kahit yung nandito, yung mga taong lalapit sa inyo, kunwari may mga ID sila, tapos sasabihin, oh, we're providing tour na tara bukas, kitain ko kayo, tapos kailangan ng down payment para ma-reserve natin. Wag. Okay? The only options that you have kung gusto nyo mag-book ng mga tour is to book sa mga trusted na travel agency or travel booking app. Katulad ng Klook, katulad ng Agoda, meron na rin si KKday. Punta kayo ng Klook kung gusto nyo gawing reference. Si Klook, okay na okay lang guys. I-check nyo lang kung gusto nyo mag-DIY, go for it. Kunwari sa Train Street or kaya sa floating market, ano yung pupuntahan? E di puntahan nyo ang DIY.
Gawin nyo lang siyang reference. Pero, since ako, ginagawa ko, gumagamit talaga ako ng clock guys. Even before, kahit hindi pa ako nagwa-vlog. Trusted talaga. Wala naman akong meron akong nag-iisang na-experience sa clock na talagang super disappointed ako. Which is yung sa Lantern Festival sa Chiang Mai. Na sobrang walang kakwenta-kwenta. Ganon. Pero nakabawi naman sa last part. Yung pa rin naman yung pinaka-highlights, yung pagpapalipat ka ng lantern. Pero, the rest, huwag nyo nang gagawin. Huwag kayong kukuha doon ng lalo yung heritage na pangalan. Hindi ako naninira pero kailangan maging aware kayo kasi kung ayaw nyo matulad sa akin. So, ganun. Huwag kayo magkikipag-transact and if ever nangungulit talaga, kung gusto nyo naman talaga kung wala tayong magagawa doon, kung gusto nyo makipag-transact online, kahit di nyo kilala, nag-message lang sa inyo, if ever manghihingi ng down payment, ask for a video call. Like kahit mga 5 minutes. Like kita-kita talaga siya para i-record ninyo. Video call will save your may proof na kayo. Ganun lang naman. And if ever gusto nyo mag-book sa Klook, ayan, you can use my promo code MarkParagasKlook for instant discount up to 3 times use per account and that is valid until July 2026. Diba? If ever naman na max out nyo na yung clock natin kasi every 3 times use lang siya, diba? The other options na pwede nyo gawin is mag-create kayo ng iba pang account para panibagong usage na naman ng aking promo code or you can ask me for a link, affiliate link ng mismong tour or activities na gusto nyo kunin sa clock. I'll give you that link para hindi kayo mahirapan. Okay, number 6. Jet ski or motorbike rental scam. Yung jet ski hindi naman applicable dito sa Bangkok pero pwede siyang mangyari sa Pattaya or sa Phuket. Na-discuss ko na to sa Boracay. So ito yung mga kunwari, may mga damages, yung mga bike ninyo nang hindi nyo alam bago nyo narentahan. Tapos pagbalik ninyo, syempre alam na alam agad nila kung saan yung spot na may gas-gas. Sisingilin kayo ng mahal. So if ever magrerenta kayo ng bike, kahit sa atin, kahit sa Pilipinas, make sure na videohan nyo or picturean nyo lahat ng sulok na may makikita kayo kahit konting-konting gas-gas. Para may proof kayo na may gas-gas na yun. Basta ganon. Puro ganon. Alam nyo na yan ha. Document everything. Ganon. Okay, number 7. Ping pong show or patpong scam. So ito naman, may lalapit sa inyo pag nasa patpong area na kayo. Patpong area is dito yan sa Silom. Tinuro ko yan, guys, di ba? Yung may malaking parang LED TV. Tapos pag pinasok nyo yun, puro bar yun na pang straight. Kasi mga sumasayo yung mga bilat doon. Ganon. Tapos syempre, may mag-o-offer sa inyo sa labas pa lang guys. Ping pong show. So ibig sabihin, mga, alam niyo yun, magmagano ng bilat sa iya. Ganon. So ang gagawin, kunyari, free show. O kaya free drinks. Guys, wag kayong sasama kung talagang ayaw nyo, okay? Kung na-curious kayo, nasa sa inyo na yan. Pero, ito ang sasabihin ko sa inyo. Yung scam doon, once guys, na pumasok kayo at nakita niyo yung mga girls, hindi pwedeng hindi kayo lumabas nang hindi magbabayad. Kunyari sasabihin nyo lang, pwedeng makita yung mga girls. Once na nakita nyo guys, once na pumasok talaga kayo, umapa kayo sa bar nila, may bayad yun at hindi kayo papalabasin hanggang di kayo nagbabayad. Regardless kung chinek nyo lang kung ano yung tsura, yun na yun. Okay? Tapos pagdating naman sa mga drinks, free drinks daw, syempre, uupo kayo kunwari sa loob ng bar. May lalapit, syempre, hindi pwedeng wala. Guys, lahat nung iinumin niya, nung tinable ninyong bilat, kayo magbabayad nun. And then paglasing na kayo, ang mangyayari niyan, hindi nyo makapalayan yung bills ninyo ang taas. Kasi may mga charges doon na hindi kayo aware. So kung naku-curious kayo ha, make sure na lang na may budget kayo. Okay? Ito pa pala, singit ko na lang din. Going back dun sa may tuk-tuk scam. Ganito kasi, may nangyari sa amin. I-share ko. Nung 10 years ago ba yun? Basta 9 years ago, 8 years ago, mga ganyan. Nagstay kami dati sa Labdi, Bangkok, Siam. Siyempre paglabas mo, tuk-tuk na doon, meron ng MRT. May BTS na. National Stadium, doon lang yun. So kami, parang na-curious kami. Siyempre magbabarkada. May lumapit na tuk-tuk driver. Nag-o-offer. Tara, i-tour ko kayo, night tour tayo sa mga ganito, mga lugar. Yung isa namin barkada, parang nabiro niya na dali mo kami sa kung sa may mga lalaki, ganun-ganun. In-expect namin, massage lang. Like, massage talaga habol namin. Dinala kami sa isang bar. Actually, dito lang yun, sa may Silom. Sa likod na kalsada. Di pasok kami. Aba? Ano pala siya? Like, pipili ka ng lalaki na magmamassage sa'yo. Ganon. Matagal na to since
Sorry for the word, pero since at tsaka, yung iba thunders, like parang ewan ko kung saan nila kiduha yun. So sabi namin, sige, wag na po, balik na lang kami. Aba guys, ayun na. Yung same sa ping pong show tsaka patpong scam. Hindi kami pinalabas kasi nakita ka na namin yung mga masahista nila. Tapos, syempre, nung una na-curious yung kasama ko yun na hindi ako na-curious na magkano ba? Guys, ang mahal pa. Like, parang kala mo mga ginto yung mga kamay nila magmamassage sa'yo. So, ayun. Buti na lang, yung manager nila, yung assistant manager, mabait. Like, local din. Sinabi sa amin na hindi kayo papalabasin dito kasi nakita nyo na yung mga lalaki. Yung manager yung nakikipag-away na. Tapos, sige, tatawagin ng mga polis pag hindi. Sabi niya, magbayad na lang kayo kung magkano kayo ibayad. Since, naman kayo, 4 kayo. Pwede yung siguro yung tag-100, ganyan. Sakto guys, wala kaming dala. Kasi nga parang tour lang kami, akala namin sige ibabalik mo naman kami sa hotel, tapos doon na lang kami magbabayad. Busy na tok-tok driver na yun. Ang ending, siningil kami ng taga 100 baht each. Buti na lang yung isa naming barkada may dalang pera, may dalang cash, as in kami nakapambahay lang. So ayun, iwas sa mga mapanlin lang na kunwari dadalhin kayo kung saan. At saka guys, kung mag-isa kayo, huwag kayong papayag kung saan kayo dalhin. Okay? Kaya sabihin natin couple kayo, huwag kayo papayag. So next, number 8. Beggars using children. Sanay na tayo dito guys. Yung magpapanggap na kunwari may sakit yung anak, o kaya magpapanggap na pilay, yung beggar, yung homeless, tapos nagpapanggap na putol yung paa. May ganyan guys, nalaman na I'm not sure kung dito nga ata yung sa Bangkok. Nakatago yung paa niya, so pag dumadaan ka, parang iisipin mo putol yung paa. Yung pala guys, may daya, nakaluhod, tapos may tela, ganun. Tapos yung abad sa mga bata naman na kunwari, bit-bit yung mga bata, kahit umuulan, para maawa ka. Uso yan sa atin, di ba? So kung naawa naman kayo guys, ano ba naman yung coins lang? Like 5 baht, 10 baht, okay na yun. Marami dito guys na ganun din, na mamalimos. Baka lang makulture shock kayo na, ay, meron din pala dito, akala ko mayaman to, or walang ganun dito. Meron sa lahat ng lugar, meron. Pero hindi sila yung katulad sa atin na namimilit, nandudura, tatapik, hindi sila ganun. Dito kung daan ka lang. Kung hindi ka magbibigay, okay lang, parang ganun. Pero meron dito guys, one time talagang gumagapang na namamalimos. Sobrang nakakaawa. Meron din kasi guys na alam nyo yun, may mga taong deserving na tulungan. Hindi naman kasi natin malalaman Hindi naman natin alam yung nangyari sa kanila. Pero siguro yung sa atin kasi minsan, ang hirap tumulong kasi kalat na yung mga sindikatong ganun. Yung mga kunwari nawawala, may ganun, di ba? Sa Makati, nauso yun. Nawawala ako, pwede bang pahingi ng pera, o kaya nakalimutan ko yung wallet ko. Yung mga ganun, uso yun. Pero sa ibang bansa kasi ginagawa na siyang social experiment, di ba? Tapos makakuha ka ng pera, parang ganun. Ang hirap lang gumawa ng kabutihan kasi alam mo yung mga tao sa paligid mo, mapanlin lang. Ganon. Okay lang naman guys kung tumulong tayo kung kaya, kung deserving, go. Lalo na kung small change lang or a small amount lang, di ba? Why not? Okay, number 9. 2 friendly strangers. Pwedeng lokal sa mga pinupuntahan ninyo, kunyari dito sa Bangkok. Pwede ring ibang lahi. So ito yung syempre, tatargeting kayo. Kunyari mag-isa kayo. Tapos may lalapit sa inyo na super duper friendly. Ay, die. Alam niyo na yan. Mahirap na. Okay, so lalo na kung mag-isa kayo guys. Syempre, kahit pa paano if ever makagaanan nyo ng loob, yung kunwari iiwan nyo lang, tapos yung gamit nyo, papaiwan nyo. Ay, kaday. Zero balance talaga kayo. So yun, yung mga mapanlin lang na mga tao na kunwari super friendly, tapos yung pala pwede kayong nakawan, or sabihin natin pwede kayong dalhin kung saan na pwede nyo ipakahamak. Ikapahamak. Ayun. So number 9 yun na. Number 10. Nasabi ko to sa Vietnam guys. Number 10. Yung palit peking pera, yung kukornering kayo. Guys, may nangyari dito. May nag-viral dito sa TikTok na nag-discuss. Tapos nanginginig pa si kuya. And then na-experience din namin. Pero na-experience na namin yun guys. Bago niya pa na-experience. That was 7 years ago siguro. Or basta before pandemic pa yun. Bali, 4 kami, di ba? Ibang grupo na to na barkada ko. Hindi yung nagoyo nung tuk-tuk. So bali, nag-McDonald's kami. Itong McDonald's lang dito sa Silong. And then may lumapit sa amin na 3 Arabo. Sabi natin, Indiano. Where are you from? Parang ganon. Sabi, syempre, Philippines. Syempre, magpapanggap sila na pupunta kami dyan.
dyan next week. Ganun. Pwedeng wait lang kasi nalilito kami sa mga pera. Pwedeng patingin ng pera ninyo. Ganun. Siyempre, tendency iba yung pera nila, di ba? Ang i-check na lang yung mga 1,000, ganyan-ganyan. If ever guys, may kaparehong pera sila na dala, na katulad ng pera natin. Kunyari, titignan nila, pero ipapalit nila sa peking pera. Kasi ganito pa, ang sabi, meron ba kayong dollars? Kasi nalilito rin kami sa US dollars. Kung ano ba itsura ng US dollars? Common sense, di ba? Imposibleng hindi mo alam yung itsura ng US dollars. So, ganun. Ang gagawin din, patingin. Tapos patingin ng serial code, serial number. Ganun. Ayun. Siyempre, pag nalingat ka, kasi nga, yung isa, ang ginagawa, nakatutok or nakikipag-usap sa'yo yung about sa dollars. Yung isa naman, makikipagkwentuhan para malito lang kayo. Siyempre, palit pera. O, edi yung pera nyo magiging peke na. Guys, may ganon ha. Buti na lang, aware sila. At buti na lang aware kami. Hindi kami nagpakita ng pera, guys. Tapos yun na, larga. Siyempre, pag Pinoy ka, ay wow, you're going to the Philippines, magugustuhan mo, ganun tayo, di ba? Pero yun, alam nyo na. Nangyari sa akin yun, so, nangyari sa amin, pero umiwas kami. At ganito pa, nung nasa Hanoi, Vietnam ako, sa gilid ko mismo, nakwento ko yun, may nangyayaring ganun sa gilid ko. Buti na lang, aware din yung tindero. Tindero pa mismo yung tina-target. Kasi yung gusto niya malaman kung ano yung difference ng 100, yung ano yung itsura ng bills na 100,000 at saka 10,000 kasi nga nalilito siya. Ayun. Nakakaloka lang. And ano po ba yung pwede kong i-share? Ito naman hindi to scam. Last na lang, bonus, lagay natin bonus tip. Hindi to scam, pero pagdating sa mga tindera dito, pwede kayong makipagtawaran guys. Lalo na sa mga nasa night market. Tandaan nyo, ang unang bigay ng mga yan is may patong na. Kunwari, bumibili kayo ng elephant pants. Kunwari lang elephant pants for t-shirt. Bibigay agad yung pinaka-highest sa t-shirt is 350. Tapos, magkunwari lang kayo. Yung mga tao dito guys, yung mga lokal dito, hindi katulad ng lokal sa Hong Kong na nananakit sa ladies market hindi ganon. Sabihin niya lang na, sige, magche-check pa ako. Lalo na yung mga wala pang benta kahit gabi na. Sasabihin niya, o sige, 250. Sabihin niya lang, sige, wait lang. Check mo na ako. Magiging 200 hanggang 180. So actually guys, 180, 150, or 100 to 180 lang talaga nagre-range yung mga yan. Kasi lahat ng mga makikita nyo mga sa street market, karamihan na mga yan nanggagaling sa prato ng market. So dinidisplay lang nila sa iba't ibang street. Kaya malaki yung patong. Kung gusto nyo ng mura talaga, sa prato ng kayo pupunta. Prato ng market. Agahan nyo na lang. Kasi pag inabutan kayo ng hapon doon, napakahirap mag-grab. Unless na lang talaga kayo. Maglalakad hanggang sa pinakamalapit na BTS station or mag-grab bike kayo. Pwede naman din, paano kung marami kayong dala, di ba? Marami kayong bit-bit. So, ganon. Makipagtawaran kayo, uso yun. Huwag naman yung barat, guys, ha? Actually, in general naman, yung price ng mga damit sa atin or price ng mga souvenirs is hindi nagkakalayo. Kasi may mga nababasa ko na ano bang pinagkakaguluhan ninyo sa Thailand? Bakit palagi kayong pupunta dyan? Ang mahal-mahal daw. Ang mga turista kasi hindi lang naman nagpo-focus sa souvenirs. Siyempre, for experience din, di ba? Katulad ng pagkain, authentic food, ang mura. Diba? Mga tours, mga attractions dito, ang mura. May libre pa nga na mga attractions. So, ganun. Hindi lang siya about sa mga damit or sa mga gamit. Pero, still, good deals pa rin yung mga binibenta dito. Alright, so yun lang. I'm so happy. At natapos na. So yun lang actually guys, yung common scams na gusto kong i-share sa inyo para naman aware tayo. Kasi actually ang hirap na magtiwala kahit ako. Pero ako based sa aura, doon ko dinadaan. Sa aura lang talaga. Like kung feeling ko mabait, kung feeling ko ay mukhang gagabitin lang ako nito. Feeling ko makailangan lang to. Yung ganun. Yung biglang out of nowhere, ilang years mo siyang hindi nakausap, tapos sasabihin, kamusta? Ay, kamusta? Meron ka ba dyan? Ganon. Ay, day. Nako. So, yun. Sige, we are done. And then, singit na lang natin to guys, yung hostel tour. Para naman, kung gusto ninyong magstay dito sa Space Silom Hostel. Pwede kasi napakaganda ng lugar. Okay? So yun lang, mag-ano muna ako, maliligo muna ako guys, tatanggalin ko muna to, yung heart. Wala lang, nagugustuhan ko kasi siya. Tapos, anong oras na ba? Currently it's 4:51 PM. So after nun guys, mag-ano rin tayo. Pakita ko sa inyo itong room. Sorry naman na magulo na. Kasi, mag-isa lang naman ako. Pero yung mga gamit ko nakaayos naman. Tapos sa maleta pa nga yung iba. Sige, tanggalin ko muna to.
Tapos maganda tayo. Hostel tour. Alright? See you later. The next day. Okay guys, good morning. Kahapon, di ba nag-discuss about common scams in Bangkok. Tapos, guys, nakatulog ako. May shots pa tayo sa taas. Tapos after nun, siguro sa sobrang pagod natin dun sa Pride March or Pride Parade, nakatulog tayo ng bongga. So currently guys, it is 7:28 AM and meron tayo actually another activities na gagawin na nakuha ko sa clock. Pero syempre, tomorrow na vlog na yun. Tomorrow ko na i-discuss. But for now, continuation to guys nung ating common scams. Isang video lang yon plus quick hotel tour ulit tayo. Sabi ko nga sa inyo na parang nag-stay na kami dito. So siguro mabilisan na lang na tour. So guys, pakita ko sa inyo malinis yung room natin. So this room actually is good for 2 to 3 people. Kasi itong taas, may sarili kayong ano dyan. Side table, mahaba yan. That's double bed. So good for 2. And then, this is a single bed, good for 1. So dito ako palagi nakastay. Even nung nandito kami ni Shane. Tapos meron pa ditong parang upuan. Or pwede nyo na gawing lagayan ng mga luggages. Then yung mga unan guys is tagi-isa lang. Tapos merong small size comforter. Tapos may side table kayo dito kung gusto nyo mag-work. And then, itong toilet and bath, ang pinaka para matakpan kasi hindi naliligo is itong curtain. Sa pinakataas yun ayan. And then, sliding door. Malinis naman guys, in fairness. Kahit na ganyan yung kulay, very aesthetic pa rin. Tapos may provided na sila ng bath gel, shampoo, and then may hair dryer na rin. Hot and cold shower yan. Tapos, bintana to guys. Well, kabilang building lang naman yan. Tapos may exhaust. Yan. Ano pa ba? May dalawang towel. Good for 2 person. Pero kung tatlo kayo, syempre bibigyan kayo ng isa pang towel plus isa pang unan. And comforter. And mura lang to guys. Bibigay ko sa inyo yung price. Kaya palagi ko nandito kahit mag-isa ako. Kaya-kaya. Pero kung dalawa kayo, katulad ng last time na nandito kami ni Shane, then good for 2. Hati kayo. Parang tag 1,000 pesos lang kayo. So ito yung view pala. Dito sa toilet and bath. Ayan. Tapos ito naman yung view pag nandito sa pintuan. And then aircon pala to ha. Palagi naka 17. Alright, so labas na tayo. So by the way, nasa ilalim tayong park. Pakita ko sa inyo. Dito muna tayo. So ito, puro itong letter P, puro ganon na klase ng room. Tapos itong D is dormitory. Ito yung view natin dito. Skybridge, Saladin Station, MRT, Lumpini. Dito. Okay, so ganda. Para siyang New York, di ba? So, letter P for private room, letter D for dorm. Itong dorm, good for ano yan? Merong room na 4, meron ding room na good for 6 people. So, bunk beds. And then, itong private room kasi, may sarili ang mga toilet and bath. Pero pag nandito kayo sa dorm, ito yung inyong CR, toilet, male and female. Check natin kung may tao. Ayun, wala naman tao. So ito siya, may dalawang urinals, tapos tatlong sink, and then tatlong shower, tapos dalawang toilet. Ito yung view. Medyo mainit kasi. Okay. Tapos dito naman guys, ito yung laundry area kung gusto nyo ha.
Tapos fire exit to guys. Alam nyo. Kasi ito, elevator to. Pero, titanggalan nila ng access. Ayan o. Elevator yan. Hinarang nila tong locker. Para wala pumapasok-pasok dito. At lahat kayo guys sa 6th floor. Punta tayo sa reception at saka sa pantry nila. Ito, may CR pa dito. Parang common CR na yan. Tapos, ito yung reception nila guys. So, ang standard check-in dito ay 2 PM to 10 PM. Kasi, pag 10 PM onwards, wala nang tao dito guys. Ang next na tatao na dito is 9 AM. Mataas yung Google review nito guys. Tsaka sa Agoda. Ayan. We are closed, we will back at 9 AM. So, if ever, darating kayo dito ng mga ganong oras, kailangan nyo pang hintayin yung reception para mag-open. Tapos, no shoes allowed, tsaka slippers. Pag akit nyo dito, kailangan nyo iwan. Ayan. Pero pwede nyo dalhin sa room kung wala kayong tiwala. Kasi meron dito, parang bigla na lang nangihiram ng tsinelas. Tapos ito yung elevator. So pagpasok nyo, paglabas nyo ng elevator, ito na yung bubungad sa inyo. Ayan. Puntahan natin dito. Pwede kayo mag-pictorial dito, tsaka mag-lounge. And then, ito yung kanilang long table. Actually, pagkakain kayo dito, kahit saan kayo pumesto pwede. Paunahan lang. And then, marami nag-work dito. Ayan o, may extension sila. Tapos ito ulit, yung view natin. Parang New York, diba? Tapos aircon din naman dito. Tapos may TV pa nga. If ever, kasi nga, pagdating ng 10 PM or pag wala ng tao dito, kino-close nila yung mga aircon. Pag nagising kayo ng maaga, pwede nyo buksan yan. Tapos, ito yung hindi naman pinaka, yung maganda lang dito sa accommodation. May libre ng noodles. Ayan. 24 hours yan. And then, may libreng coffee and tea. Coffee, creamer, sugar, tea. May water dispenser. Hot and cold. Tapos, pwede na kayo makigamit ng mga gamit dito. Basta clean as you go. Tapos may fridge dito. Pwede kayong mag-iwan ng mga food guys. Lagyan nyo na lang ng pangalan. Or kung hindi nyo naman kasi kakainin, iniwan nyo lang dyan. Then, hindi nila gagalawin. Hanggang sa mas spoiled na. Ganun siya. Tapos, pwede rin kayo mag-iwan ng mga dito, mga pagkain kung gusto niyo. Pero, pag iniwan nyo dyan, huwag nyo na kainin kasi tapos kinaumagahan, huwag nyo iwan. Kung may mga food kayo natira tapos gusto nyo pa rin siya kainin the next day, dalhin nyo siya sa room nyo, huwag nyo iwan dito. Kasi dito, pag may mga naiwan pagkain na, pag may nagutom, kakainin nila yan. Ganun talaga eh. Itong sa kabilang dingding na to is mga rooms ulit, private rooms din with toilet and bath. Dito kami nakastay dati ni Shane. Ayan. O diba? Nag-ano pa nga tayo? Nag-tour. So ngayon, bali may 3 floor to ha. Itong pinakaano nila. Yung 5th floor, sa kanila yun, which is nasa baba tayo. 6th floor to, tapos meron pa silang 7. Ito na yung actually yung pinaka rooftop. And meron din ditong rooms. Ito yata pinaka private or I don't know kung anong rooms meron dito. Ayan, may mga locker. Oh, sarado pa. Okay, sige. Ito yung mga rooms, tapos may common toilet ulit dito. May mga rooms pa dito. Ito naman, sige, access natin to pag open na. Kasi yung mga naglilinis dito, nag-start sila ng 8 o'clock. 7:38 pa lang. Bubuksan nila to, pwede ka nang gumala dyan. Parang pwede kayong pumesto doon guys, oh. Like mapa-umaga o mapahapon. Kung hindi mainit, may mga upuan doon. Pupesto tayo dyan. So bali, doon tayo mag-outro. Okay? O diba? Tapos for now, i-cut muna natin to. Kasi meron tayong activities, diba? Activity na gagawin sa Saklok. Sarado pa doon sa taas. Actually, ano palang oras? 7:30 time. Ang bala kong umalis dito is 8 o'clock. So ito siya. Ay, meron pala dito plancha. Kung gusto ninyo.
thumbnail na tayo. Actually guys, dati, ang unang pinag-stayan namin hotel, yung Lovely Siam, na I think napakita ko sa inyo, na nire-renovate na siya ngayon. Doon yun, parang 5 consecutive years. Tapos sabi ko, parang nasasawa ako. Tapos after parang ilang years, naganap ako. Madalas kasi guys, dito sa around Silom, dito kami nagpapamassage. Talagang yung Thai authentic massage siya. Sobrang sarap. So parang from Siam, dumadayo pa kami dito. Why not dito ako maghanap ng accommodation? So parang ilang years na yon, 5 years na rin ata, 5 consecutive years. Dito na kami nag-stay. Nasama ko na dito si Shane, nasama ko na dito yung isang set ng barkada ko, nasama ko na rin yung isa pang set ng barkada ko, ganon. kaya parang pagpupunta ko dito, alam mo yun, sanay na. Kasi naman, sabi ko naman sa inyo, hindi ako magta-try ng mga, or magre-recommend ng mga hotels or mga activities, tour, nang hindi ko natatry or hindi ko na-experience. And I must say guys, na maganda dito, mababait sila. Walang pakialaman dito actually. Kahit may may bisita, package nyo dito, tapos kain kayo dito, okay lang. Parang wala silang pakialam. Basta, syempre, yung na rin, yung security na rin. Andyan yung mga naglilinis. And, syempre, yung mga security na rin, hindi na lang, yung safety din nyo. Syempre, huwag kayong magpapacket ang hindi nyo kilala, di ba? And, sige, dun tayo magka-outro sa taas. Tomorrow for sure. Good morning guys. Continuation to ng ating hostel tour dito sa Silom Space Hostel, and kagigising lang natin. Okay, so bigyan ko kayo ng isa sa mga reason kung bakit gustong-gusto ko dito sa hostel na to magstay. And ang hindi natin nagawa is tumambay sa kanilang parang pinaka mini rooftop. Okay? So tara. Okay. Ayan. So nandito na yung mga naglilinis. And syempre, so dito kasi, dito sila naglalaba, dito sila nagwa-washing, dito sila nagpapatuyo ng mga sinampay. So dati pwedeng gawing to, parang party area. Binari kung gusto nyo na tumambay dito, ayan may lamesa, tapos pwede kayo mag-lounge, and then ang tanaw nyo yung train. Pero since parang di masyadong ganap yung mga ganun, kasi nga may party sa baba, may DJ station, dito sila tatambay dito. Ginawa na lang nila, naglagay sila ng mga chair dito para pwede kayo tumambay. And this is one of the reason kung bakit gusto ko dito, kasi parang ang lakas maka-chill. Ayan siya. Diba? Hello guys, welcome to Silom Space Hostel. Pakita ko sa inyo yung view. And currently guys, it's only 8:30 AM. And again, nagbubukas ng mga 8 o'clock kasi doon sila nag-start maglinis. BTS Saladaeng Station, Silom Complex, where nandito yung top supermarket. Hindi nyo na kailangan lumayo guys kung gusto nyo bumili ng mga pasalubong. Pasok lang kayo dyan sa pinaka-basement. And then may 7-Eleven dito sa tapat na to. And then ito yung street na marami rin nagbebenta pagdating sa gabi. Pero mas marami yung doon sa may Park Silom. Itong, yan. And then ito ang Lumpini Park guys, kung gusto niyo mag-jogging. Ang ganda ng mga greens. Alam niyo ba, isa sa mga hindi ko pa nagagawa dito sa Bangkok, kahit pabalik-balik na ako, is explore yung Lumpini Park. Kasi alam ko na, since park yan, for sure, either mag-jogging tayo, either mag-explore lang tayo, basta pagpapawisan kasi tayo ng bongga. Yan ang hindi natin nagagawa. Okay, and dito yung last na pinagstayan ko guys dito sa Bangkok, yung So Bangkok na palagi ko sinasabi sa inyo. Tapos ang view niyo Lumpini Park, dito banda yon. Mga yan, mga 12 minutes walk from here. Dadaan kayo dyan, or dito, pwede daan. Basta somewhere dyan na building. Tapos guys, sobrang ganda nung view. And that So Bangkok is also under Accor Hotels. Ayun tapos yung parang gigising talaga kayo ng umaga. Tapos ito yung reason nyo na tumambay dito, magkwentuhan. Medyo mahangin pa kasi wala pa masyadong sinag ng araw dito. And dito rin yung sinasabi ko sa inyo guys, paghapon may mga uwak na dito sa bubong. Safe, kumbaga parang hindi naman sila harmless sila. Sabihan nyo na lang ako pag pag tinuka kayo, hindi nanakot, kasi ewan ko lang kung bakit maraming uwak dito. Gaganda, parang ang sarap. Pakita ko sa inyo kung ano yung nakikita ko, point of view ko. Ayan nakaupo lang tayo dito guys, tapos ganito yung view mo. Grabe Ay, ang saya-saya ng ganito.
Tapos kitang-kita ko dito ang Mahanakon. Ay, Mahanakon ba yun? Pauso ako kasi ano pala, hindi yan Mahanakon building Kasi yung train na to, pag ganon, nandito yung Chongnon Sea Station, nandito yung Mahanakon. Diba? And in fairness guys kahit itong accommodation natin is malapit sa train station, kahit na dumaan yan ilang beses, kahit sa madaling kahit sa gabi, hindi maingay. Ang mas maingay dito yung pag may ambulansya, ganon. Kasi so, sa traffic sa baba, kahit kunyari hapon, sobrang traffic sa baba, syempre nagwawang-wang-wang lang yan ng ingay. Ganon. Sarap. Tapos patong nyo lang yung paa nyo dito kasi wala man nakaupo. And then pwede kayong mag-coffee dito kung gusto nyo dalhin yung coffee nyo dito. In fairness guys, mahangin dito. Pero syempre pag itong araw, nasikatan na tayo, mainit na. And I'm just showing you the view guys para at least, diba? Sarap magkwentuhan. And sa gabi open pa rin to. Hindi ko lang sure kung malamok. Parang feeling ko wala. Kasi nasa mataas na lugar tayo. Diba? Ay. Syempre, tingnan nyo yung weather guys. Thank you Lord. Thank you Lord sa amazing weather. Diba? Yung unang dating ko dito, talagang sabi ko, parang ayoko nang bumalik kasi ang kalat, as in, hindi naman nila kasalanan yun dahil kasalanan yung mga turista nag-iiwan ng mga pagkain guys at saka mga hindi naglilinis. Clean as you go kasi dito. Yun yung nakakasar. Ito na yung araw. Syempre, paaraw muna tayo. Ano pa yan, healthy pa yan kahit pa paano. Pag biglang nag 9 o'clock na, yan, hindi na healthy sa balat yan. At saka na ganyan naman tayo, nag sunblock. Abang lang tayo ng train na papadaan. Yan, ganyan ka lang dito, di ba? Thank you so much guys sa pagsama sa akin dito sa ating common scams na discussion plus yung ating hostel tour and room tour na rin. Then you might want to consider staying here sa Siloam Space Hostel. And sobrang convenient niya guys kasi tignan nyo, sobrang lapit lang. Siguro the next time na babalik tayo dito sa Bangkok, i-check natin kung open na yung nire-renovate na Lab D Siam. Pwede pa nating i-feature kasi nga bago, di ba? Ayan, may train na papadaan. Dito tayo sa ayan. Yung ano kasi, yung room namin before ni Shane, nandito sa pinakadulo na building. Kaya actually nandito ang may bintana kami kasi sa room natin ngayon walang bintana, di ba? Pag nasa dulo kang part na stay, may bintana ka. Tapos palaging dumadaan doon. Makikita mo makikita mo yung train na dumadaan. Since maaga tayo nagising, iniisip ko kung ano yung vlog na pwede natin gawin. Guys, nakakarami na tayo. Nakakarami na tayong vlog dito I'm just setting your expectation na magiging mahabang series na naman to na tatalunin na naman natin yung mga K-drama series. So not just 16 guys, yung vlogs natin in total. Kumbaga parang ano ko na every time na nag-vlog tayo, nilalagay ko na yung mga parang vlog 1, anong title, vlog 2, tapos dun yung gagawin ko. Nakaplano na. Lagpas-lagpasan na tayo guys. Hindi ko alam kung 18 or 18 ata yung magiging vlogs natin dito. Kala mo nakikita, no? Ayun. So ayun lang guys. At least napakita ko sa inyo yung lahat ng kasulok-sulukan ng hostel natin. And guys just enjoy life. Alam niyo yan. Kahit sa akin nakastay, just be positive. Para naman at least yung energy nyo, more on positivity lang. Okay? So guys, thank you so much sa pagsama sa akin dito. And I hope makonsider nyo dito guys. Wala tayong promo code dito. Kasi hindi naman nila alam na nagpo-vlog tayo. Nahiya ako makipag-collaborate na or mag-request ng mga ganyan. Kasi maliit pa tayo. Basta pag dumami na tayo guys, sige, marami na tayo magiging promo code for sure. At saka, syempre, alam nyo naman, ang parang pinaka-goal natin, we're helping the locals, mga ganyan. So promote lang tayo ng promote guys ng mga pinag-i-stayan natin nang wala tayong hinihinging kapalit. Basta honest feedback and review lang yung ibibigay natin, which is dito guys, makikita niyo yan sa Google review. Mataas sila sa Google review, mataas sila sa Agoda. Ayan pa yung isa. And okay, mababait dito. Alright, kung nagustuhan nyo guys yung video natin, please like and share sa mga alam niyo pupunta dito sa Bangkok.
And syempre kung hindi ka pa nakasubscribe until now, pero na-enjoy mo lahat ng mga pinagagawa natin, nagugustuhan mo yung personality ko, nagugustuhan kita, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. Not only here sa Bangkok, kundi sa iba pang lugar na pupuntahan natin. And guys, you can also follow me on my other social media account at friendha, and also follow me sa IG so I can follow you back. And you can message me guys anytime you want, basta free tayo at hindi tayo natutulog. magre-reply agad ako. And syempre, enjoy life guys, live life to the fullest, enjoy every moment. Ay nako, kailan ka pa mag-i-enjoy, kailan ka pa magbabiyahe, kailan ka ba magta-travel? Huwag mo lang hintayin na magunaw ang mundo bago ka mag-travel. Ang pera na pag-iipunan, bumabalik. Pero ang mga memories guys, for a lifetime yung dadali niyan. And you will never get to this age again. So please get out of your comfort zone and do what makes you happy. And syempre, follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. I love you so much guys. Good night everyone. Kasi 7 PM to eh. 7 PM nyo napanood to. Good night.